May moment sa buhay ng lalaki na mapapaisip siya, bakit parang may pattern? Hindi ito isang beses lang nangyari. Hindi ito isolated case. Iba-iba ang babae. Pero parang may pare-parehong behaviors. Yung tipong, kapag masyado kang available, biglang nagiging distant. Kapag hindi ka masyadong invested, mas naghahabol. Kapag kalmado ka, mas attracted. Kapag needy ka, mas nawawala ng interest. Sa una isipin mo coincidence, pero kapag naka-experience ka ng 3, 4, 5, mapapansin mo na hindi ito random, may invisible structure. At hindi ito conspiracy. Ito ay psychology plus biology plus social conditioning. Ang problema, karamihan sa lalaki hindi naturuan kung paano basahin ito. Ang tinuro sa atin simple lang, maging mabait ka. Maging sweet ka, ibigay mo lahat. Happy wife, happy life. Pero hindi tinuro kung paano i-handle ang emotional dynamics. Hindi tinuro kung paano maging steady kapag may emotional shifts. Hindi tinuro kung paano hindi maubos ang sarili. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi para sisihin ang babae, kundi para maintindihan ang interaction. Kasi kung hindi mo maintindihan ang dynamics, palagi kang reactive. At ang reactive na lalaki, laging one step behind. Game 1, the attention economy. Ang attention ay parang currency. At sa modern world, sobrang daming lalaki ang nagbibigay nito ng libre. Likes, DMs, compliments, validation. Kaya ang value ng attention bumababa. Ang babae, especially attractive ones, sanay makatanggap ng attention. So kapag nagbigay ka rin ng sobra, hindi ka special. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Ito ay tungkol sa calibrated attention. Practical deep scenario. May babae kang kausap. First week pa lang. Option A, good morning agad. Update mo siya buong araw. Selfie mo, miss na kita kahit 3 days pa lang. Anong message ang napapadala mo subconsciously? Wala akong ibang ginagawa kundi ikaw. Ngayon imagine option B, hindi ka nawawala, pero hindi ka rin sobra. Nag-reply ka kapag may sense ang usapan. May sariling routine ka. May gym, may work, may hobbies. May life ka outside her. Anong message ang napapadala mo? I choose to talk to you. Hindi dahil wala akong choice. Massive difference. Ang attraction hindi lumalakas sa pressure. Lumalaki ito sa space plus curiosity. Kaya minsan kapag binigyan mo siya ng konting breathing room, doon siya mas nag-i-invest. Hindi dahil game player ka, kundi dahil hindi ka desperado. Desperation repels. Grounded presence attracts. Game 2. The emotional stability test. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Bigla siyang magiging cold. Bigla siyang may tampo na maliit. Bigla siyang magtatanong ng random, may iba ka ba? Hindi ito interrogation. Ito ay calibration. Ang babae by instinct, ino-observe kung paano ka mag-handle ng emotional tension. Kapag may maliit na issue, sumasabog ka ba? Nagiging defensive ka ba? Nagiging sarcastic? Nagsasorry ka ba agad kahit hindi mo alam ano ginawa mo? Example breakdown. Sabihin niya, parang ang busy mo na lately. Reactive guy. Busy talaga ako ah. Ano ba gusto mo? Hindi ba pwedeng magtrabaho? Outcome escalation. Secure guy. Busy nga konti pero hindi ibig sabihin hindi kita priority. Calm, no ego, no panic. Ang test dito ay simple. Kaya mo bang maging steady kahit may emotional wave? Kasi sa long-term relationship, may mas malalaking problema pa. Kung sa maliit pa lang bumabagsak ka na, paano pa sa bigger storms? Stoic principle. You cannot control her mood, but you can control your reaction. And ironically, mas bumababa ang tests kapag alam niyang stable ka. Game 3, the withdrawal phase. Ito ang pinaka-nakakabaliw sa lalaki. Biglang less chat, biglang less sweetness, biglang parang hindi na ganun ka-invested. Dito nagpapanik karamihan, pero may dalawang dahilan ito. Ina-assess niya kung gaano ka ka-dependent sa kanya. Nare-recalibrate niya ang sariling emotions niya. Ang babae kapag naramdaman niyang sobrang bilis ang pacing, minsan nagwi-withdraw para hindi siya mawalan ng control. Example, after 2 weeks intense kayo, suddenly naging less responsive siya. Desperate move, may mali ba? Sabihin mo lang, please kausapin mo ako. Strong move, maintain rhythm. Hindi ka nag-over message. Hindi ka nagiging cold. Hindi ka rin naghahabol. You stay centered. Ang lalaking may sariling anchor, hindi agad natatangay ng emotional shift. Kapag nakita niyang hindi ka natitinag,
mas bumabalik ang respect. Respect first. Attraction second. Game 4, the frame check. Ang pinaka-importante sa lahat, frame. Ang frame ay kung sino ang emotionally grounded sa interaction. Kapag ikaw ang laging nag-a-adjust sa mood niya, siya ang may frame. Kapag ikaw ay may sariling direction, at hindi ka basta-basta nababago ng mood swings, ikaw ang may frame, hindi ito dominance. Ito ay internal stability. Scenario, siya nag-cancel last minute. Option A, okay lang. Pero internally galit ka. Option B, sayang pero next time. Then you continue your day. Difference? Sa option B, hindi mo pinilit ang validation. Hindi ka nag-react emotionally. Kapag lalaki ka na may options, may purpose, may self-control, hindi ka takot mawalan. At sang hindi takot mawalan, mas bihirang mawalan. Game 5, the jealousy calibration. Ito subtle. Hindi ito obvious na pagsiselos. Minsan magbabanggit lang siya ng ibang lalaki. Ang funny ni ganito, ang bait ng boss namin, ang sipag nung kaklase ko dati. Hindi niya sinasabing mas gusto niya iyon. Ang ginagawa niya, nag-o-observe siya ng reaction mo. Ano ang tinitingnan niya? Pwede symbiosis, mabilis ka bang ma-insecure? Magiging possessive ka ba agad? Magiging sarcastic ka ba? O magiging relaxed ka? Practical scenario. Sabihin niya, ang talino nung kawork ko, grabe. Insecure response, di dun ka na. May halong biro pero may insecurity. Grounded response. Nice, surround yourself with competent people. Calm, no threat. No ego spike. Ang babae instinctively attracted sa lalaking hindi agad nakakaramdam ng competition anxiety. Kapag ramdam niyang secure ka sa sarili mo, bumababa ang need niya na i-calibrate ang jealousy dynamic. Pero kapag mabilis kang matrigger, minsan mas lalo pa niyang gagawin iyon unconsciously. Hindi para saktan ka, kundi para makita kung gaano ka ka-stable. Remember, jealousy control is emotional control. Game 6, the validation loop. Ito ang pinaka-common sa modern dating. Ang babae, lalo na sa social media era, sanay sa validation. Pero hindi ibig sabihin, gusto niya ng lalaking nagbibigay lang ng validation non-stop. Actually, sobra-sobrang validation kills attraction. Example, kapag bawat post niya may comment ka, ganda mo, grabe ka, ang sexy mo, ang cute mo. Sa simula okay, after some time, nagiging background noise ka. Bakit? Because you are predictable. Ang validation na may impact ay selective at meaningful. Halimbawa, imbis na ganda mo, sabihin mo, yung confidence mo dito ang lakas. Specific, observational, hindi generic, at huwag lagi. Paminsan-minsan. Ang validation loop test ay simple. Hahabulin mo ba ang approval niya o kaya mong tumayo nang hindi ka naghihintay ng reaction? Kapag ikaw ay naghihintay lagi ng reply, ng scene, ng heart react, ng assurance, nasa kanya ang emotional power. Kapag okay ka kahit wala agad response, nasa iyo ang control. Attention is currency. Validation is leverage. Huwag mo ibigay lahat ng libre. Game 7, the future projection test. Ito mas malalim. Minsan magtatanong siya bigla, saan mo nakikita sarili mo in 5 years? Gusto mo ba ng pamilya? Anong plano mo sa career mo? Hindi ito small talk. Ito screening. Ang babae biologically wired mag-isip long-term security. Hindi ito gold digging. Ito survival wiring. Scenario. Tinatanong kanya about plans. Option A, bahala na. Tingnan natin. Option B, currently focused ako sa ganito. In 3 years gusto ko ma-achieve ito. Hindi kailangan sobrang detailed. Kailangan may direction. Kapag wala kang direction, subconsciously bumababa ang long-term attraction. Ang lalaki na walang plano ay exciting sa short term, pero hindi stable sa long term. Ang future projection test ay hindi para i-pressure ka. Ito ay para malaman kung ikaw ba ay may internal roadmap. Hindi mo kailangang maging mayaman. Kailangan mo lang maging intentional. Direction creates safety. Game 8, the boundary push. Ito ang pinaka-underestimated. Minsan susubukan niyang itest ang maliit mong boundary. Late siya palagi. Kinakancel ka last minute. May biro na medyo disrespectful. Nagiging inconsistent. Hindi ito automatic red flag. Minsan tinitingnan niya kung kaya mong mag-set ng boundary calmly. Example, palagi siyang late ng 40 minutes. Weak response, okay lang. Pero internally naiirita ka.
Explosive response. Wala kang respeto. Balanced response. Next time, kapag more than 20 minutes late, uwi na lang ako. Calm, clear, no shouting. Kapag hindi ka marunong mag-set ng boundary, nawawala ang respect. Kapag sobra ka naman harsh, nawawala ang comfort. Mas attractive ang lalaking may quiet standards. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka nagagalit agad. May line ka. And you enforce it without drama. Kung napansin mo, lahat ng games umiikot sa isang bagay, emotional stability. Hindi abs, hindi pera agad, hindi pick-up lines, emotional regulation. Kapag ikaw ang pinakakalmado sa kwarto, ikaw ang may pinakamalakas na presence. Hindi ka maingay, hindi ka insecure, hindi ka naghahabol. At kapag ganito ka, hindi ka basta-basta matitinag ng mood shifts. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng deep breakdown about stoicism, female psychology, masculine frame, at real-world dynamics na hindi sugar-coated, mag-like at mag-subscribe ka. Hindi tayo nandito para magturo ng manipulation. Nandito tayo para maging mas disciplined, mas grounded, at mas dangerous in a calm way. Kasi sa dulo ng lahat, ang lalaking may control sa sarili. Tang hindi kailanman nagiging pawn sa kahit anong laro. See you sa next video.